Remy Dizor family, Linda Dizon, Manalili and family, Imani family, Leonilo Dizor and family, Luis Dizor and family, Oscar Dizor and family, Remy Dizor Balunzat and family. Para sa maagang paggaling nina Imelda Bajo, Francisco Dizor, Emmanuel Micham, Corazon Santa Ana. Para sa natatanging kahilingan ni Maria Elizabeth Mityam. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Edgardo Eliseo, Maxima, German, Margarita, Victoria, Ruben, Leoncia, Paulina, Sotero, Camille, Pasito, Renato, Ramon Sr., Mark, Lotlot, Mercy, George Baby, Peter Paul, Patrick, Ernesto Sr., Ricardo, Ruben, Nanita, Gary, Fidela. Sama rin po natin pasasalamat ni Nancy Padrenao, natatanging kahilingan ni Nancy Padrenao. Para sa maagang pagaling ni na Fernan Perez, Grace Padrenao, Isaiah Tomas. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Jacinto, Consolacion, Dionisia, Efren, Romeo, Salvador, Maria Dominador, Felicidad Domingo, Rosario, Crisanta, Simeon, Honorato, Basilia, Guillermo, Moises, Pitang, Pipi, Rosa, Irma, Jocelyn, Nestor, Clemencio, Federico, Teresa, Victoria Sr., Clemencia, Jovi, Leoncia, Corazon, Ranilo, Jovi, Leoncion, Crescencio, Ranilo, Macaria, Ernesto, Ermelinda, Estelita, Gregorio, Angel, Teresita, Honorato, Basilio, Jose, Rodante, Claudio, Jose, Karina, Sabina, Seferin, Isidora, Alberto Sr., Andres Sr., Luciano Auream, Victoria, Tomas Adrian, Rodi, Claudio, Rodante, Ramon, Jasmine, Lydia, Mariden, Doreta, Oscar, Clemencio, George, Josefina, Carmelita, Nomer, Joel, Francis, Emerito, Rene, Marites, Marcelito, Mark Anthony, Richmond, Laurenio, Ireneo, Jerby, Consolacion. Para sa pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Rowena and Antonio Namora Jr. and family, Imelda Ong and family, Francis Ong and family. Para sa maagang pagaling ni Elmer Samareta at Maribel Manalo. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Jesus, Rolando, Antonio Sr., Remigio Jr., Lilia, Andres, Maria, Damian, Emmanuel, Michael. Atanasio Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleonor, Josefina, Milo, Agida, Mercy, Corazon, Romeo, Cirilo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis Maria, Inozaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jana Velca, Ernesto, Emmanuel, Emil, Milagros, Normelito Sr. at Jr., Zita, Norcy, Rochelle, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Zosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Ariel, Fernando Ding, Emerson, Ernesto, Reina, Melita, Leticia, Rogelio, Rufino, Johnny, Dexter, Gilbert, Comon, Bartolome, Christine, Vanessa, Jessie, Jamie Pauline, Eloise, Kathleen, Manuel Jr., Manuel III, Adelaida, Rosalinda, Raymond, Remisita, Dominador, Michelle, Peter Jr., Salvador, Leticia, Simplicio, Patricio, Harlon, Ariel, Leticia, Emilio, Prudencia, Rogelio, Josefina, Ezequiel, Editha, Joel Antonio, Jovita, Erlinda, Luis, Lucia, Arsenio, Concordia, Feliciano, Rosalia, Jose, Bonifacia, Juan, Norberta, John Peter, Anastasia, Conrado, Felomino, Felisa, Salvina, Jenny,
Jonathan Rasuel Magdalena, Elpidio Roger Cassandra, CB Marita Paulo Jr., Toto Concepcion Lucia, Catalina Luciano Jocelyn Marceta Fortunato Estanes Nomisio Jr., Nomisio Sr., Romeo Marlita Estina, Ronel Norma Victoria Vernanil, Macario Esperanza Isidro Mariliu, Jose Esperanza Felipe Elpidia Manuel Lourdes Felipe Calixto Margarita Juanito Josefina Loreto Zosimo Aurora Nanita Feli Gua Tomasa Arturo Virginia Paulina Romeo, Padrio Presentacion Ladislao Cynthia Nani Kenji Ronnie Zenaida Juliet Huling Vina Antonio Elsa Julieta Manuel Noling, Maximo Robi Antonio Jr., Antonio Sr., Chodosha. Sama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Pure Soul Creations at Yumizo Studios, Nida de Jesus, Peter Paul Baltazar. Pasasalamat sa ng Barquilla family, Estrelita Arevalo and family, Christus Salbuna and family, Angelo family, Gamas family, Princess Elijah Sarao family, Gomela family, Pagal family, Sodela family. Pasasalamat din ni Helen Villanueva, Mark Steven Villanueva, Rhea Justin Villanueva, Marco Stephen Villanueva, Wenny Villanueva, Edward Villanueva, Melanie Babagay, Ian Michael Adrich Babagay, Jennifer Avila, Mona Lisa Obispo, Leia Tabasin, Rafael Lapitan, Rosemary Patron. Pasasalamat ni Cora Balesteros para sa maagang pagaling ni Ed G. Pondevela, Ann Madela, Adel Madela, Jocelyn Lopez, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na si Modesto Fidela, Francisco Ferdinand Ivelin. Gayon din ang pasasalamat ni Bea and Marinel De Leon, Gilmar Labugis and family, EPC and Cameda Medical Center para sa paglalakbay ni Min Jean De Leon, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Arnel Lucino Sr. and Jr., Aurita Zoila, Espiritu Jimmy Michael Aida Fe. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Rosemary. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na si Eddie Dencio Honor, Genaro Esperidion, Juanita Arnold LV, Carlito Nicolas Prospero Jesus, Victor Basilia Benedicto Sr., Primitiva Dionisio Benedicto Jr., Rufino Comon Angelito Benedict Romeo Rolando Rogelio, Servanda Zosimo Fidela Perpetuon Onyong Condrada Efren, Edward Melita Arnulfo, Maria Diona Paulino, Adrian Emerlita. Para sa pasasalamat ng Legion of Mary, para sa nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan na sina Leonicia Azarcon, Cora Costibolo, Desiree Odonzo, Rex Denver Odonzo, para sa maagang pagaling ni Sarah May Azarcon, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Father Rolly Ang, Romeo Noel Teresa.
Servanda Zosimo Fidela, para sa pasasalamat Nina Gadbunton family, Diuda family, Lilian Castelo and family, Benilda Rezada and family, Meng Dizon and family, Zeni Pineda and family, Constantino family, Ramada family, Wilfredo Zabalia and family, Dominga Nevado and family, Rylan Eligio Mendoza, Sita Tagua and family. Para sa mga natanging kahilingan ni Joshua Raselby Santiago, Abigat Bunton, Chay Deyuda, Divine Me Canimo, Barbara Pinaro, Bongato family, Benilda Rezada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rezada, Girly Rezada, Antonio Rezada, Carlo Quindipan, Meng Dizon and family. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Joshua Estornino, Brenda de Mesa, Arlian Eliza Mendoza, para sa maagang pagaling ni Anita Naval, Meng Dizon, Mark de Galicia, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Rita Ngo, Riza Baltazar, Angelo Baltazar, Jose Panganiban, Susan Rosales, Eshuhara, Delpina Moraleda, Wenny Villanueva, Jennifer Avila, Zenaida Pagal. Ngayon po ay kaapat na linggo sa karaniwang panahon, linggo ng pagpapahalaga sa buhay, araw ng pananalangin at kaalaman laban sa human trafficking. Pinagpala ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ang mga pagpapala at ang karuhaan ni Jesus at malasakit sa may hirap ay itinuturo sa atin ang daan tungo sa buhay na may integridad. Liturhiya, may dalawang hapag sa misa, hapag ng salita at ang Eucharistia. Sa ating pagsasalo, binibigyan tayo ng buhay at kabanalan. Ngayong linggo ng pagpapahalaga sa buhay at araw ng pananalangin at kaalaman laban sa human trafficking, ating ipagdasal na mapahalagahan ng lahat ang buhay mula sa sinapupunan hanggang sa pagtanda. Maaari din na mag-alay at magtulos ng kandila sa Shrine for the Unborn sa ating parokya. May pagbabasbas ng kandila bukas, 2 ng Pebrero at ng lalamunan sa 3 ng Pebrero. Turo ng simbahan, ang mga pagpapala o mapapalad sa sermon sa bundok, ang karuhaan mismo ni Jesus at ang kanyang maibiging malasakit para sa may hirap ay pinakikita sa atin ang daan. Ang pagtatanggol sa mga aba ay isang malinaw na utos ni Jesus. Kung paanong ginawa mo ito sa pinakamaliit kong kapatid, ay ginawa mo na ito sa akin. Bilang panimula sa ating pagdiriwang o sa ating banal na misa, tumayo po ang lahat at makaisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayong lahat. As mayon. Mga kapatid, sinasabi sa atin ni Jesus na ang tunay na kaligayahan ay makakamit lamang sa pagsasabuhay sa tinaguriang mga mapapalad. Dukhaman at kulang sa maraming bagay, pinupuno naman sila ng Diyos ng kaginawahang dulot ng pananatili niya sa kanilang piling. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahayag nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ko'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ay kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyari lahat, Panginoong Yesu Kristo, na anak, Panginoong Diyos ko, Pero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na
mag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Pagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inaanyayahan ni Propeta Sophonias ang mga mapagpakumbaba upang hanapin ang Panginoon. Yamang ipinangako ng Panginoon ang maunlad at panatag na buhay sa sino mang hihingi ng saklolo sa Kanya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Hanapin ninyo ang poon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran, at iyon ang inyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang puot. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba, na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag, at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari ng lahat. Abay mapalad, Diyos ang hari ng lahat. Ang maasahang laging Panginoon, panig sa naapi. Ang Diyos na hukom,
may pagkaing handa sa nangagugutom. Ay mahalang Diyos ang hari ng lahat. Pinalaya niya ang mga nabihang, isinasauli paningin ng bulang. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililinga. Ay mahalang Diyos ang hari ng lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Ay mahalang Diyos ang hari ng lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Ay mahalang Diyos ang hari ng lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari ng lahat. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa halip, ang Diyos lamang ang maaari nating ipagmalaki sa harap ng mga tao. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sa'yo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Nung panahon yun, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang malagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa kapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. May nabasa po kong kwento. Meron daw po tungkol ito meron daw po isang babae, isang dalaga ang nagpunta sa isang fortune teller sa Tagalog, sa isang manghuhula upang humingi ng payo tungkol sa kanyang love life, sa kanyang buhay pag-ibig. Ang sabi sa kanya ng manghuhula, sabi niya, sa wikang English, sabi niya, you have 2 suitors now. Meron kang 2 manliligaw. Sabi niya, I don't know which one you will choose. Hindi ko alam kung sino sa kanilang pipiliin mo. Pero sabi niya, ayon dito sa aking baraha, sabi niya, the one who will marry you will be the lucky one. Yung magpapakasakal sa'yo, siya'y magiging maswerte. At sabi niya, the one who will not marry you will be the blessed one. Yung hindi magpapakasal sa'yo ay mapalad. Sino nga ba? Sabi, who is lucky and who is blessed? Sino ba ang maswerte at sino ba mapalad? Para din po sinabi, ewan ko narinig na nyo, may nagsabi, you are lucky because you are unlucky. Kung itatagalog po yung salitang yon, alam mo ang swerte mo dahil minalas ka. Paano nga nangyari yun? Paano ka naging maswerte dahil malas ka, parang hindi consistent? Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, ito marahil natin may uugnay ang aral na binibigay sa atin sa linggong ito. Bakit po? Iba ang pinahalagahan ng Diyos sa pinahalagahan ng ating mundo. Iba ang pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng tao. Hindi ho ba? Ito ang aral na naisibigay sa atin ng mga pagbasa sa linggo pong ito. Ano nga bang tunay na kapalaran ng tao?
may iginuguhit pa o iginuhit pa na tadhana, sabi nga, para sa bawat isang nilalang. Kaya, may nagsasabi, ano man ang ating gawin, ito'y mababaliwala dahil meron nang nakaguhit o nakatakdang kapalaran para sa atin. Madalas, ito po ang maring naririnig natin. Kaya sinasabi, tanggapin na lamang ang lahat na nangyayari sa ating buhay. Dahil ito ang ating kapalaran. Ang puntong ito po, sabihin natin laging negatibo. Bakit? Tanggapin ang kamalasan, yung kapigatian, yung kabiguan, yung kalungkutan, at sa kahirapan. Ito na ang tinakda ng kapalaran. Wala na tayong magagawa. Mga minamahal na kapatid, pero sa liwanag ng ating pananampalataya, ibang-iba ang sinasabi. Ang tunay na kapalaran ng tao ay hindi ang siya'y maghirap at magdusa lamang. Hindi ang siya'y masipayo sa mga kabiguan. Sabi nga sa dagok na ibinibigay ng tadhana, sa halip ang tunay na kapalaran ng tao ay ang siya ay maging maligaya. Ang tunay na kapalaran ng tao ay ang matagpuan niya at pagtatamasa ng kaginawahan at kasaganahan sa buhay. Ang tunay na kapalaran ng tao nakasalalay sa pagkakaroon ng tagumpay at kapakinabangan na buhay. Sapagkat ang tunay na kapalaran ng tao ay walang iba kung hindi ang siya'y makapiling ng may likha ng lahat ng bagay. Ang siya ay maligtas at makasama ng mga banal. Ang siya'y mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At bunga ng mga ito ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito po ang nilalaman ng mga pagbasa para sa linggong ito. Sana po napakinggan po nating mabuti at mapagnilayan nating mabuti. Huwag tayong padala sa mga sabi-sabi na naglalayong bigyan tayo ng mga maling kadahilanan o paliwanag sa mga pangyayaring nagdudulot sa atin. Madalas ng kabiguan o kaya ng kalungkutan sapagkat itinuturo sa atin ng mga pagbasa ang susi tungo sa pagiging tunay na mapalad o paligaya. At ito'y matatagpuan lamang ng tao kung siya'y nakahandang tumalima sa kalooban ng poong may kapal. Kung ang tanging panuntunan na paiiralin niya sa buhay sa mundo ay ang kalooban ng Diyos kung paano wala ng iba. Sa mabuting balita na binasa ko po mula kay San Mateo, inilahad sa atin kung tawagin po yung mga beatitudes o yung mapapalad. Ang mga punto para maging tunay na mapalad. Ito ang pinahayag sa nilalamang aral doon sa bundok, doon sa sermon sa bundok ng ating Panginoon. At dito po'y malinaw na sinabi sa atin na ang tunay na mapalad ay ang mga nasa panig ng Diyos. Ito yung mga tao na walang inaasahan kundi ang Diyos. Diyos lamang at nagpapailalim sa kanyang kalooban. Doon pa lamang po sa unang bahagi na pinahayag ng Panginoon. Ano po ang sabi niya? Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.
Walo yung bilang ng panuntunay na ibinigay na ito ng Panginoon sa pagiging mapalad. Kaya tinatawag din po ito yung 8 Beatitudes o 8 mapapalad. Pero ang bawat isa, tumutukoy lamang sa pagkakaroon ng malalim na kaugnayan sa Panginoon upang mapabilang sa kanyang mga pinagaharian. At dito nakasalalay ang pagiging tunay na mapalad. Mga kapatid, totoo, ibang-iba ang panuntunan ng tao sa panuntunan ng Diyos. Sabi ko nga po sa pasimula, malayong malayo, ibang-iba, kabaliktaran. Iba ang gawin ng tao at ang gawin ng Diyos. Iba ang pinahalagahan ng tao sa mga pinahalagahan o sinusulong ng mundo kaysa sa mga bagay na tunay na mahalaga ayon sa panukala ng Diyos. Kaya nga sinabi ni San Pablo doon sa sulat po sa mga taga-Korinto, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Sa madaling salita, ang daan ng kaligayahan at pagiging mapalad ay sa daan ng pagpapakababa at pananalig sa Panginoon. Mga kapatid, ang panuntunan ng Panginoon ang siyang tunay na makapagbibigay sa atin ng tunay nating kapalaran, sapagkat ito'y walang iba. Walang iba kundi tayo ay mapasapiling ng Diyos. Kaya nga doon sa unang pagbasa po, doon sa aklat ni Propeta Sophonias, inaanyayahan tayo ni Propeta Sophonias ang mga mapagpakumbaba upang hanapin ng Panginoon, yamang ipinangako ng Panginoon, ang maunlad at panatag na buhay sa sinumang hihingi ng saklolo sa Kanya. Kaya nga ang sinumang nakaugnay sa Panginoon at nagpapailalim sa Kanyang kalooban ay tunay na mapalad. Mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon sa linggong ito na sana po tayo'y maging tunay na mapalad. Hindi lamang maswerte, tunay na mapalad. Hilingin natin na maisapuso at maisaisip natin ang buod ng Kanyang turo sa pagiging mapalad na walang iba kundi ang matagpuan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon, ng pagkilala, ng takot, pagmamahal, at pagsunod sa Diyos. Hanapin natin ang gawi at panuntunan ng Diyos upang ang manaig sa atin ay ang pagiging mga tunay na mapapalad sa paningin ng ating Panginoon. Amen. Ipayag natin ang pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Puno ng pagtitiwala ating itaas sa mga mapagpala ang ating mga kahilingan. Ating sambitin, Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang hanapin ang simbahan ng pagiging mapalad sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng pagdamay sa mga itinakwil ng lipunan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang ang mga namumuno sa mga bansa ay maging tagapaghatid ng kapayapaan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan ay makatagpo sa ating pamayanan ng tagapagtanggol at kanlungan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang yaong mga hinahamak at pinag-uusig dahil kay Kristo ay maging matatag dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita tungo sa buhay na marangal at matapat. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang tayo na nagdiriwang ng Eukaristiya ay buong pusong maglingkod sa Diyos sa pagtulong sa mga nahahapis, pinag-uusig at mga aba. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang ang mga yumao ay maging mapalad na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Amang mapagmahal dinggin ng aming pagsamo, itulot mong makamit namin ang pagpapala na hatid ng paghahari ni Jesucristo. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Mga kapatid, manalangin kayo upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ang mga alay na ngay aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana. Ayong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayuri, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pagiral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo yung unang bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan. Nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, bilang panak na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalta ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aba, ginagawa namin yan ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Papa, ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kay hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas, kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sama-sama tayong buong pagmamahal tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasang ang kaharian mo, dito sa lupa para nang sa langit. O kami ngayon ng aming sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa kaming ipahintulot sa tukso. Sana ng masama. Iniling namin kami adjust sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpapakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasulanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumanyong lahat. At sa mayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya na nag-alis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Sa'y panahon, maaaring ika'y naroon, malikot ka sa iyong nakilang pag-ibig mo sa aking natawa at
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging mataga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalap at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa kadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayon. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at pagsumikapan na maging bahagi ng mapapalad sa paningin ng Panginoon. Salamat sa Diyos.